Sa mga nalulunod, hindi yung parang sako na ginaganyan na buhatin, di ba? Buhatin. Ganyan. Tapos, buhat mo pa ganon, i-slide mo sa likod mo. Overhead po. Overhead. Overhead. Ito yung ulo niya. Hawakan mo dito. Overhead. Overhead carry. Mababala yung likod mo. Nag-press din yung, hindi naman, nakaplug din sa'yo dito eh. Press mo yung dibdib niya, palabas ng tubig. Hindi yung may bulusok na ginaganyan. Hindi siya mabubuhay na lilap. Kung may nainom siyang tubig, yung pa rin babara sa kanya dito. Dapat i-pump mo siya para palabas. Okay po. Nabasa naman dito lang. Dyan lang po. Ganun lang kasi yung So, yung sinasabi ko sa inyo, may mga experience din kami ng ganyan. CPR yan din kami. Kapag rescue na kami ng mga ganyan, medyo experience pa lang discuss namin ng maayos. At ako may experience din ako sa CPR eh. Nagbuno kami ng na-revive ko siya after mga 45 minutes. Okay po. Okay. Doon natin pahaba yung story yun kasi mahaba yun. Ang ganun din kasi parang mas maganda yung may alam ka at may nangailangang tulong, pwede mo siyang tulungan. CPR ka. Turuin yung 100 na lang para wala na kayong isipin ng mga mouth-to-mouth niya. Hook yan, tawag yan eh. Hands-only CPR na lang. Adult, child, infant. 100 per minute. Okay? So, question po. Sa mga cuts, in lacerations, and mga sprain, broken bones, or fractured, siya na po ang mag-discuss. Hindi lang po. Sige po. Sige po. Kaya na yan. Okay, Okay thank po. you very much. Thank you po, sir. Sir, kain na tayo, sir, ha? Nagpaluto kami. Ay, di ba? Akala ko, madali, ha? Okay lang po. Akala ko. Volunteer tang. Volunteer lang. Volunteer ka na muna. Volunteer lang para makano. Volunteer. Victim. Okay po. Ang first topic natin yung sa bleeding. Okay po. Cuts, lacerations. So, importante yung ma-neutralize agad natin yung bleeding kasi sa adults, ang dugo natin 2 liters. Nakita kayo ng dalawang to, yun ang dugo natin. So, mabawasan tayo ng sa bleeding, due to bleeding, walan tayo ng half a liter, kalahating litro lang, masyado na lang peligroso, no? Pwedeng mga ang porsyento 70-30 death. So, importante ma-stop agad natin yung bleeding. So, iba-iba ang cause ng bleeding, may laceration, iwa, meron naman yung mga sa internal, yung bugbog, so, hindi man yung nag-aad. Doon lang tayo sa mga obvious, yung lumalabas. Pag nakakita kayo ng bleeding na spurting, yung parang nagkakupsit, arterial cuts yan, sa arteries. Okay po. Lalo sa may pulso. Apo. Kung sa slow oozing naman, yung dahan-dahan lang, sa veins naman yan. Kung mas yung malapot pa, bagal yung pagdaloy niya, sa veins naman yan. Doon tayo sa arteries kasi mas delikado kasi talaga bago pala mag-intervene sa mga may cuts, may dugo, huwag kayong hahawa kung hindi nyo naman kilala. Hindi naman sa ayaw natin tumulong, no? Pasiguro tayo sa buhay din natin. Kung meron tayong gloves, kasi di mo alam kung may AIDS. Diba? Kung mga transmittable disease. Okay po. Eager kang tumulong eh. May sugat ka. Ganito lang. Maliit lang.
sa Nahawakan. kanya na coming contact ka sa bodily fluids. So, pwedeng matransmit yung sakit niya. Nailigtas mo siya, pero dalawa na kayo paano kung may AIDS pala yun, mahilig sa Legaspi, red light, no? Di dalawa na kayo, nakatulong ka, oo, gusto-gusto na tumulong, siyempre. Kaya lang, hindi natin alam, nailagay natin sa peligro yung buhay. So, minimum PPE tayo, or personal protective equipment, gloves, yung mask. Kasi kung umuubo, yung laway lang, diba? Kung may TV, dalawa na kayo may TV, pareho flat screen, no? Tsaka, yung goggles din, kaya shades. Kasi pagkatamaan yung mata natin. Paano kung walang dala? Sir? Paano kung walang dala? Biglaan Yun lang. emergency. Kasi kung hindi lalo kung hindi natin kilala, hindi naman sa ayaw natin tulungan, kaya lang personal safety ba? Nailigtas natin, kaya lang dalawa na kayo may sakit ngayon. Mas mahirap para sa atin, may mga pamilya tayo. Sa natutunan ko lang safety first nung rescuer or nung first aid. Kasi mostly nangyayari yung pag wala tayong mga dala eh. Biglaan lang kasi. Nagamotor lang tayo, may nadaanan tayo ng aksidente. Nga po, yung na-accident sa daan kadalasan. Eager tayo. Alam tayo eh. Kung kung makakuha tayo ng plastic, basta ma-protection natin yung sarili natin. Baka sabihin natin, hindi naman tulungan, sabi nga ni sir, wala naman akong... Basta rin mura lang naman yung madali lang pasiguro. Yung mga gloves lang naman, pasiguro ba? Sir, pa-stop ko. Sandali lang po. Patatakpan ko lang yung aggregate namin. Sige. Sandali lang po Triangle. Triangle siya. Tawag dito, apex. Dulo. Ito naman ang base. Pag naka-open siya, open face. Pag nakaganto siya, tinatawag dito, cravat. Anyway, ito, sa amin, sa mga responder, kailangan ito. Sa inyo, kung ano available resources, kasi dapat resourceful tayo, kasi hindi naman every time may dala tayo nito pag tayo may tama. Hindi naman every time, so meron lang tayong panyo. Apo. Diba? Pwede na yung gamitin, towel, or clean cloth. Kung tayo sa bleeding. Say for example, may hiwa. Sir nga dito na hiwa. May asawa ka na, sir? Ano nga yan? Nahuli. Ayan. Kung saan-saan yung kamay. Hinabol ni Mrs. Nahiwa. Ganyan yan. So ito, gagamitin natin kung may any clean cloth, sterile. Basta malinis. Kasi kung hindi naman malinis, mga trapo kaya ginanong natin sa lugar. Basta, Na-infection pa. Fold natin siya. Tawag na dito is dressing. So tignan natin yung sugat kung mga 1 pulgada, kalahati. Sa dangaw, sa banga. So dapat yung dressing natin or pantakip, mas malaki sa sugat. Yung ganito yung sugat, yung dressing natin ganito lang. No, may expose pa rin. So prone pa rin sa infection. So, ganito lang ngayon, sugat niya. Ang unang gagawin natin is apply direct pressure. Nakatapalan natin ng dressing. Ganun lang. Kung hindi pa rin tumitigil yung pagdurugo, no, dagdagan natin. Pero wag natin tatanggalin yung dati ng nakalagay. No? Nandun na yon, patungan na lang. Direct pressure. Kung hindi pa rin tumitigil yung pagdurugo, elevate above the heart. Kasi diba yung heart yung ano yung heart? Nagpa-pump ng dugo. So elevate natin. Taas above the heart. Kung hindi pa rin, naka-direct pressure, naka-elevate na, apply kayo ng pressure or diinan nyo sa pressure point o yung pulso. Di ba may pulso tayo dito? Huwag dito ha, kasi pulso nga yan. Ano man yung pipigilan natin na dugo dyan, wala mang injury. So dito tayo. Diba? Kasi galing dito yung pulso papunta. Ay, yung blood papunta dito, pinapump. So dito tayo. Diba? Apply pressure din. Pulso. Ganyan.
hindi pa rin, try natin itali. Tali muna tayo natin. Okay, sugat no. May pantali. Kunin nyo yung gitna. Patong nyo sa may sugat mismo. Tapos yung isa, papunta dito sa may wrist. Balat. May. Ito naman, papunta sa siko. Pabalik. Para makover talaga natin yung sugat. Hindi siya exposed. Tapos, yung tali natin, dito nga yung sugat, dito yung tali natin. Sino marunong square natin? Kung hindi marunong square natin, basta may tali natin, no? Dito yung sugat niya. Dito kayo hihigpit ng tali. Bakit? Para mapigilan niya yung pagdurugo. Diba? Tago natin to. Mga sobra. Kung pag-transport niya, binyahin natin, sumabit sa pako, hindi lang hiwa, nabalian pa siya. Dagdagan yung injury niya. So, kung wala triangular bandage, wala nang triangular bandage. Panyo, towel, kahit ano. Ang last resort, kung sige yung pagdurugo is tourniquet. Okay. Kaya lang, mabuti yun kung malapit lang sa ospital. Pero kung lagpas 2 hours ang bibiyahe mo, nag-tourniquet ka, pwedeng yung injured part niya could lead to amputation or puputulin kasi yung purpose ng tourniquet, pigilan yung flow ng dugo sa part na yun. So, pag natagalan, mga 2 hours, walang dumadaloy na dugo, mamamatay yung cells. So, patay na yung parteng to. Puputulin na yan. Kaya sa amin, minsan discourage yung tourniquet. Ganito lang. Tapos, ang importante talaga, may transport agad. Bago kayo mag-engage, tignan nyo na, tawag na agad kayo ng ambulance. No? Sasakyan ng victim para madala sa hospital. Ito yung sa kamay. Applicable dito. Same approach. Ito, braso, sa bitis. Tapos pag sa ulo naman niya, Natulag na. ganun pa rin. Dito nga sir na untog. Para bukod ganun yung message. May bleeding naman si Jan. Same pa rin naman ako. Pagkita lang natin. Pero, kaya natin yan. Same pa rin. Kung pwede naman siyang tumulong sir, pakihawak naman. Sabi nga ni sir, hindi ba kanina yung hawakan natin sa pressure point? Parang tigil. Dito, pag kahit, hindi yun advisable kasi dito yung pressure point, di ba? Yung gagawin natin, sasakalin natin. Mamamatay. O, ganun lang. Ito yung gitna. Patay ka dyan. Ganito lang. Huwag nyo nang i-twist pa rito. Basta balik nila. Tapos dito ulit ang tali sa may sugat. Kasi yung pressure sir, maliin ba masyado? Yeah. Ganun yung pressure, di ba? Basta wag nyo yung, una yung itinapal, wag nyo nang tatanggalin. Kasi paano kung nagmara yung dugo, pagtanggal natin, Dudugo pa ulit. dugo ulit. Ganyan. Yan, ligtas na siya dyan sila, no? Pag gano'n, ligtas na siya. Importante, madala pa rin natin sa ospital. Kasi Paano sir kung sa ano, sa liig, natira siya dito. kasi kung, Natira siya dito. ganun pa rin sir, lagyan pa rin natin. Pero huwag nyo idiin. Estimate natin ha. Dead boss yan. Tapos tatanungin natin yung victim. Pero Tinakal. sa leeg, siguro naman, Pag ako parang lang tumali, napuwan na yun. hindi ka na kailangan. Pero importante sir, kasi Paano itong kung ginagawa dyan? natin is, Yan, paano kung dyan? Pinatulan. ang ginagawa natin is first aid lang. Ang first aid, ano, habang wala pa sa hospital. Sa liig na nga eh, kasi sa ulo na, paano kung sa liig, nagilid. Sabi ba ganun sir, tape. Nahiwa sa liig. Pero sigurado yung nakakahinga siya. Paano sir yung dito? Sir. Sir. Sir.
Paano naman sir yung mga, halimbawa, mayroon ditong aso. Yung nakagat ng aso, di ba, yung ano, yung, para maano yung rabies. Ang tinuturo ko sir sa health center, hugasan lang ng tubig. Yung, di ba, may dumudugo rin Or yung mga minsan. 15 minutes. Dalay na sa ospital. Sabi siya pinapad, ano daw yan eh, padugin mo, iwain na parang kalabas na yun. Walang tinuro sa amin dito. Kasi dadagdag lang. Ang importante talaga, hugasan nyo lang ng sabon, tubig, tapos transport na sa ospital. Kasi sila yung may anti-rabies. Ang importante, maturukan agad. Tapos huwag nyo papatayin yung aso. Kasi diba, ina-observahan nyo. Siyempre, sabi nila, Pag na, ano ko yun, na, sabi nila, gagantihan nyo, mamamatay yung patayin ko. Pakate agad yan. Jerbel. Tinago na, dati baga, sabi nila katayin na yan. Sumandaw ko na yung Katayin na yun. Ngayon, hindi, nadiretso na agad sa hospital. Pasiguro, Yung mga ano kahit yun. walang rabies sa may rabies sa hindi. Tapos dito sir, yung ano, kung may mga damuhan dyan, kung may ahas. Di ba? Paano ang pag ano? Tatalian daw yun, tatalian. Paano ang ano doon? Paano yung, kasi kung may ano dito, may ahas, halimbawa Pag dyan. sa naman sir, sa amin, hindi ko lang. Pag may ahas, Yung nakagat, para ano yung, paano paggawa ng bandaging dyan? Padugo daw. Paano yung pag first aid dyan? huwag ka lang, huwag kang tabahan, tapos huwag kang tatakbo. Kasi Kasi lalong, pag mabilis pag yung na-excite baga tayo, Oo. bumibilis lalong yung, mabilis. Mabilis umakit yung ano. bibilis yung circulation ng dugo, aakyat yan sa, relax ka lang, tapos tawag ka na agad. Nakagat ka rin. Punta ka agad sa Gagalaw. Nagaluya ka na. Hindi ba sabi nila yun, time kay, Yun na nga po ang ano ko, baka, kasi kung ano, parang yun ang na, ano ko na ginawa nung, Sir, may tanong, paano kung pinutulan ng... ay, patay tayo, pinatay na nga rin. ganun din sir, stop din natin yung bleeding, pakalan din natin. Ano ka na nabs? Tapos kung hindi natin kaya, siyempre, Magulog ang payaw. Hanap tayo ng tape. Payo. Pero sir, tinatanong niya kung saan daw sa ligas doon sinabi mo una, yung may mga AIDS para makaiwas daw siya. Mahilig eh. Ikaw tinitingnan. Katalog kita nung iba sa'yo mo sa akin. Ang importante dyan sir, para huwag Makaiwas pa. isa lang. Diba? Isa lang. Isa lang. Yan kasi kayo. Isa lang. Kasi mo kasi, tanungin daw si Yung Sir. nagkakondong paano kung nabutas. Patay tayo dyan. Sabi niya sir, para makaiwas sa daw, para makaiwas sa doon sa pupuntahan, alamin kung saan doon. Kung anong... Alam mo talaga, no? Alam talaga nito, oy. Para rin siya pumasok. Ha? Tanong pa sa bleeding. Bleeding. Ano po sir? Yung ano, yun po sir na, May crack. Alam nito, oy. May crack na. yung may ano, yung may crack daw. Crack na. Ay, hindi bleeding pala. Ay bawa na aksidente, siyempre medyo ano yung parang na-dislocate kasi Sunod na yun, sir. yan. Yung nagano kasi yung dumudo. Ito na, pasunod na. So, kung mga, yung crack, bali ba? Kung ang bali niya straight, huwag natin siyang gagalawin. Dito nga sa siko, or dito sa forearm, or dito. As is siya, lalagyan natin siya ng splint. Pero wala kang splint. Pwede na to. Kasi ang purpose ng splinting, to stabilize nyo yung injured Hindi part. magalaw. Hindi siya magalaw. Kung straight lang siya. Kung bend lang din. Kung anong posisyon niya natagpuan mo yung injured part, Ganun gano'n na yun. Ang purpose ng pag-splint mo, huwag na siyang magalaw pa. Stabilize mo nga. Yung ano siya, natapidok. Basta gano'n na. Ganun ba? Pag ganun, banid ka lang dyan pala. Ganun sir, nakabit Anong niya. style? O ganyan. Paano pag Hindi naman tayo laging may dalang splint. Hanap tayo ng mga kahoy na tigas. Tabla, malapit ang kahoy, ganito. Bracean mo siya. Para hindi magagawa. Ganyan. ganyan. Kung may injured to, lagyan natin ng kahoy. O 1,000 splint kung may splint. Ang iba kayo. Narugado ka doon ya. Nagkataksil ka pa. Ganyan splint Bugbog to. sarado. Hanapin natin dito. Dito. Kaya to, hindi ka magsaksil.
Kung wala kayong bandage, kahit ano lang, basta maitali. Ang problema, Anong pre, yung putol tali? ulo sa ibaba. Pero tatanungin nyo siya kung yung pagkatali nyo naman masyadong mahigpit. Kung conscious siya. Kung unconscious, Tipitan mo na siya, kaya muna tanggalin kita. Kumain na kami. basta ganun siya. Yan, tali dito. Huwag natin masyadong pagkahigpitan ha. Pero kung gising siya, tatanungin kung masyado namang mahigpit. Pero lang po na pagtali. Sinipekot dito. Ang purpose ng kahoy, hindi siya pagalaw-galaw habang dinadala sa ospital. Para hindi na Hindi na lumala pa yung injury niya. Masabit nga, Tapos yan, mangalay baga yan, tigabiyahe. Ang tendency niya, bababa. So, lagyan natin siya ng sling. Ah, sisling, yun pala. Kahit pwede kayong mag-invento ng paraan nyo. Ang importante lang, ang purpose niya, yan. Para hindi naman mangalay habang binabiyahe. Kasi ang layo ng antik sa emergency. Diba? Kung matagtag pa sa biyahe, lalong masakit yan. No? Nagulpi? Kaya mga lasang bulay sila ba? Nag-stick mo. Yan, ganyan. Kung meron pa rin kayo, marami talaga kayong kung marami talaga kayong pantali, dito pa. Yan, para malapit siya sa katawan. Nakaganin siya. Hindi talaga siya nagagalaw yung, ito yung dito part. Tali nyo siya dito. Sabi niya, sir, huwag natin yan, para masakain na kayo. Hindi Kasi nga. gano'n talaga siya. Huwag na muna tanggalin. Ay, yan, ang ganyan yan. Pa. Tapos sunod naman kung straight. Tanggalin natin siya. Kung istot, ganun pa rin. Straight. Salamat. Sabay na pag nagalit yung mga tawagin mo lang. Ganyan, de, kulit ko ng kahoy, straight niya sa'yo. Straight. Ito ngayon yung enjoyed. Ano. Kung dito, pwede siyang gamitan ng kung may plywood, pahawak lang ba? Dito. Tapos talian nyo siya. Yan. Huwag nyo tatakpan yung enjoyed kasi malay nyo, bumuka. Siyempre, ano, kung bali yung bones, hindi mo alam sa pagbiyahe, tumusok, lumabas na. At least, pag nag-bleeding, makagawa ka ng proper intervention. Dapat pala, Shirley, buhat itong bali, tatali kayo dito. Tapos pa. Huwag dito. Oh. Dito naman yung sa siko. Tapos sa siko ang madalas niya. Ganito lang. Pareho lang kanina ba? Ang diferensya lang straight. Kahuyan mo ulit siya dito. Ang tali dito naman, tsaka ganun pa rin, dapat hindi mahigpit. Machi-check mo kung masyadong mahigpit, Magandang tip. kung nahimatay na siya. Itong sa daliri, okay na. Ito ba ang daliri natin? Magandang tip. Pisilin nyo. Puti siya, di ba? Ah, Pag-release nyo dapat, within 2 seconds, 2 segundo, bumalik na yung kulay pink. Di ba? Pink kasi may dugo. So, pag mga 5 seconds, so, wala na masyadong nag-circulate na dugo. So, luwag-luwagan natin. Paano nga, sir, kung manicure? Di ba? Alam naman, tanggalin pa natin. It would take time. Hawakan lang natin yung kung malamig, walang nag-circulate na dugo. Saka kung nag-blue na yung walang, late sign na yun na walang dugong dumadali. Tinatawag na cyanosis. ah. Ano pa? Yung tatapilok, sir. Sa tapilok pala. Yung tapilok. Oh, kasi, Ankle. na ano na. Medyo di makabangon Kung kasi. meron kayong unan or kahit anong malambot, kumot, unan, matapilok na si sir, Kasi may natapak ng balutin nyo. bato. Dito yung base ng unan, papunta dito. Kasi di ba yung tama niya sa ankle? Ako po, dito, May dito. sako ba rin? Ano yung bag? Ano yung bag? Kung pagaling
ligtas. Hindi naman pa, sir. Kuha na Toy. May sako ba yung baka? Bag na lang, Toy. Imagine nga, Parang ano, onan. Una na makapal lang ito. Dito yung injury ba? Oh, na tapido. Kaya balutin natin yan. Tapos, ang tali, dito. Huwag natin pakikitan. Dito yung ano yung sa ankle, di ba? Hanggang dito yung unan. Tapos dito. Last time unan. Ah, yun pala yun. Diba? Huwag nyo tatalian dun sa may injured part kasi masakit yan. Lalo pag hinigpitan nyo na. Dito yung injured nyo, diba? Tapos ita-transport nyo siya. Siyempre, alam naman paglabas, palakarin Oh, pa. may yakit yung paano. Buhatin mo si sir. Oh, sige, sir, yung carry. Pala. Carry. Sabi ng bandage nito. Yung carrying. Kung alam nyo na walang bali, pwede nyo itong extend. Pero kung walang bali, level lang siya. Kayo yung papasok. Okay. Eh, nakakatayo naman siya, sir. Tayo in 3. 1, 2, 3. Yan. Kasi ito lang naman hindi niya nagagamit eh. Diba? Tapos pantay lang to. Pero kung wala naman, pwede ka lang. Baka masakit sa kanya. Ito, i-slide nyo lang. 1, 3, 1, 2, 3. Ah, Yung hindi. nilalakad niya. Ah, yun, yung ganun pa ng ano. Slide nyo lang yan. Kung gusto niyang i-slide, kung gusto niyang ipatong sa paa mo. Para mabilis-bilis yun. Lalakas siya na. Kasi hindi natin ipapagamit yun sa kanya kasi masakit, diba? Ah, bunti. Tama mo ah. Yung ano po, Question pa, sir. hindi yung mga carrying po, sir. Carry. Yung mga carry, pag bubuhat ng mga na, yun po ang gusto namin maanan. Yun, isa na yun, carry. Oh, One-man yung carry. fireman carry, Oh, yung fireman's carry. yun ang ano. Yung carries pala, depende sa injury. Kasi may mga carries na hindi pwede kung may tama yung spinal cord. Diba? Pag may tama yung spinal cord, may suspected ka yung injury siya dito. Hindi nyo siya pwedeng i-bend. Ang magagawa nyo is siligay nyo sa spine board. Nakikita na siya ng spine board, diba? Or anything flat, plywood, insert nyo siya doon. Hindi nyo siya pwedeng i-bend. Kaya yung mga nangyayari baga sa aksidente sa motor, noon baga, siyempre gusto makatulong, madala agad sa ospital, akbot, tayo sa tricycle, laga. Di natin alam kung may bali yung spine. Paano mo paglagay pa lang sa tricycle, salya, lalong natuluyan, patay yung victim. Diba? Kasi dito nga, mabalian ka lang dito, either malantang gulay ka, or patay ka. So, importante, mailagay sa spine board. So, yung iba baga, kabis, lagay na agad yung tricycle. Huwag muna, unless hindi nyo pa na-determine na wala ang tama. Kung wala naman, pwede. So, doon tayo sa fireman's carry. Fireman's carry, sir. Malaki to. Yung maliit lang. Si ito, itong bali. Ikaw na lang, ikaw. Maliit lang, kaya. Kaya mga carry. O, basta yung fireman's carry, dapat wala siyang injury sa likod. Kasi kung may injury sa spinal cord, ang option mo is stretcher or may Spinal. nasa ako dito, no? Pwede tayong gumawa ng improvised. Oo. Mamaya. Fireman's So, carry. naitayo na, no? Siyempre, inalalayan mo natin pagtayo. So, pasok ka dito. Ganyan lang. Yung fireman's carry. 1, 2, 3. Ah, yun ang fireman's carry pala. Ang advantage ng fireman's carry, lalo kung kamay nasusunog, may isa pa kayong kamay na gagamitin. Pambukas ng Pinto. pinto. Yung dalawang kamay, yung lover's carry, Oh. parang bagong kasal. Pag bubukas, baba mo naman siya. Bukas naman. Buhat ka naman. Lover's carry. Pero depende sa injury kasi kung may... Paano sir kung buntis? Oo nga, yung Pag may buntis, Kasi nangyayari sa fire eh. Oo. oo, di. Galing. May nakita ko sa pilik. Kung buntis, siyempre, di naman natin siya pwedeng i-fireman's carry. Dapat Tayo dalawa. lang, stretcher. O kaya, kumot. Duyan. Pwede. Duyan. Basta, sa
kasi hindi naman siya din pwedeng buhatin na nandito yung dyan sa... Okay lang yung sa gamitin namin, may nasunog ano. Okay lang gamitin namin yan sa, kahit wala pang asawa, dalaga, ay may asawa man. Papaalam kayo sa'yo. Eh paano kung hinimatay na yung asawa? Sige, samantalayin na namin yun eh.